Good day, everyone. We are Team 3. We will discuss about strategy formulation, situation analysis, and business strategy. So this is the learning objectives. First, organize environmental and organizational information using SWOT analysis and as ESPAS matrix. Generate strategic options by using the TOAST matrix. Third is understand the competitive and cooperative strategies available to corporation. And the last one is list the competitive tactics that would accompany competitive strategies. Next po. Strategy formulation concerned with evolving a corporation mission, objectives, strategies, and policies. Next po. Strategy formulation, nag-start siya sa situation analysis, which involves assessing the strategic fit between external opportunities and internal strength while walking around external threats and internal weaknesses. Next po. What is SWOT analysis? SWOT analysis acronym for explaining strength, weaknesses, opportunities, and threats for any specific organization. Next po. Essence of strategy is opportunity divided by capacity. Opportunity has no real value unless a company has the capacity to take advantage of that opportunity. So, ang halimbawa namin dito is walang kwenta yung opportunity na possible na mag-aangat sa company kung hindi kayang gawan o ng paraan ng company na ma-execute yung opportunity. Halimbawa na lamang nga sa aming business, which is yung laundry shop. Ang opportunity namin doon is weather, which is ang rainy season nga. Kung sa rainy season, ang mga tao, ang mga customer, nahihirapan sila magpatuyo ng damit, lalapit sila sa amin, parang yun yung magiging opportunity namin kasi yung aming business is maglalabas siya, then diretso paglabas niya tuyo na, mabango na, ganon. So, kung hindi namin siya i-grab as an opportunity, parang masasayang lang yung opportunity na yun para sa amin, para sa business namin. So, next po. Some of the primary criticism of SWOT analysis are it generates lengthy list. So, masyadong mahaba ang list ang nade-generate kapag SWOT analysis. So, parang hahanap lang tayo ng mga 10 to 5 factors or list na ilalagay natin sa SWOT, yung hindi mahaba. Pero yung factors na yan, dapat yung talaga yung specific na kailangan natin para sa business natin. It uses no way to reflect priorities. Walang base kung anong dapat i-prioritize. It uses ambiguous words and phrases. Ang mga words or phrases ay uncertain. Next po. The same factor can be placed in two categories. Strength may also be a weakness. So, pag nag-list tayo ng factors sa factors na business natin, di naman natin may iwas ang mag-isip or mag-list ng factors na pwedeng maging strength or pwedeng maging weaknesses. So, kung maggagawa tayo ng list or mag-isip tayo ng factors, be specific or kung ano ba talaga ito, kung ito ay para strength lang, kung ito ay para sa weakness lang. So, there is no obligation to verify opinions with a data or analysis. Sa paggagawa or pagsusulat ng list ng SWOT analysis or yung mga factors, kailangan natin, hindi siya basta opinion, kundi parang may pinagbabasehan siya, katulad nga lang yung pagsusulat natin or paggawa natin ng environmental scanning, yung external and internal. There is no logical link to strategy implementation. No logical link, hindi siya pwedeng i-apply sa strategy implementation. Next po. Strategic sweet spot is the space in which you are able to satisfy customer needs better, cheaper, or different competitors. The strategic sweet spot of a company is where it meets customer needs in a way that rivals can't, given the context in which competes.
Is it where your company's capabilities match customer needs in a way that your competition can't? It is a lies at the intersection of what your business does well and what the market is willing to pay for. So, kung makikita nyo dito sa Illustrate, parang ang nangyayari, ang competitors offer lang sila ng offer kung ano product ang kanilang ilalabas. So, hahanapan mo sila ng sweet spot sa ang competitors, kunwari, parang mas magpo-focus ka, mag-over ka kung ano yung mas needs ng mga customer mo. Next po. A propitious niche is a portion of market that is so well suited to the firm's internal and external environment that other corporations are not likely to challenge or dislodge it. So, ang niche, pwede siyang tawaging strategic sweet spot. Ang niche ay may be characterized by a specific set of customer needs or preferences that are not being fully addressed by existing products or services in the market. Kapag na-identify natin yung propitious niche ng business, maaaring mag-lead ito and maging key factor to business success as it can follow the business to differentiate itself from competitors and target a specific customer base with unique needs or preferences. So, by catering to the specific needs of this niche, yung business natin, pwede siyang, may potential siya na tumaas yung profits and mag-establish siya ng stronger market position. Next po. Sige. Pabalik nga po muna. May strategic window po. Strategic window ay yung parang offer sa market ng bagong product with a limited time frame. Halimbawa ko na lang dito yung sa avocado. Nagkakaroon, 'di ba, ang available avocado shake, nagkaka-available lang siya kapag may avocado. At saka yung para kunyari siya ay by trend. So, pag nag-produce ng product, parang ilang months, parang hindi na nila So, baga, may limit lang yung time ng pagpuproduce ng product nila. Ang isa pa dito, ang halimbawa ko pala sa propitious niche is yung sa restaurant, yung company ng restaurant na yun is nagpo-provide sila ng organic foods na kung saan parang iniisip nila kung ano yung mga iniisip nila yung kalusugan ng customer nila. Kunwari, magbabayad yung customer para sa magbabayad yung customer ng kahit magkano para lang ma-provide yung ma-provide yung ano nila, yung health nila. Kumbaga, may health conscious sila. So, kailangan nila ng organic food para hindi na sila mapahamak. And the company also provides its customer with healthy techniques, cooking techniques through blog or social media. Next po. Si Renz Masao na po yung next na reporter. Thank you po. Audible po ba ako? Yes po. Review of mission and vision. Dito po sa review of mission and vision, bago tayo gumawa ng alternative strategies. Kasi po, baka po napapalayo na tayo. Kung halimbawa, gumawa kayo ng strategy ay malayo sa ating objective and mission, is hindi po natin makukuha yung target natin na objectives, and lalo po baka po malugi po yung ating kumpanya or ang ating organization. Yung po, next po. TOWS matrix. Itong TOWS matrix ay para lang siyang SWOT, kaso yung acronym niya is binaligtad lang, which is TOWS. Tapos itong TOWS matrix, ang ini-illustrate niya ay yung
pagsasama ng internal at external para makakuha tayo ng strategies at para maiwasan natin yung threats na makakasira sa ating company. Next po. Dito sa paggagawa ng ating TOES matrix, makikita natin na sa ibabaw is nakalagay doon yung IFAS or yung internal factors na ang nilalaman ay strengths and weaknesses. Doon sa unang column, ilalagay natin yung strengths, and sa weaknesses ay yung and sa last na column is yung weakness. Dito naman sa tagiliran, makikita natin nakalagay yung IFAS or yung external factors na nakalagay ay yung opportunities at yung threats. Dito maaari kayo maglagay ng 5 hanggang 10 sa bawat isa, pero dito naman walang limit na ilalagay dyan. Yun lang yung pinaka-minimum niya na inilagay dyan. Dito naman sa SO strategies. Dito sa SO strategies, ito yung pinagsamang strengths and opportunities. Dito, nagge-generate tayo ng strategies at ginagamit natin yung strength para ginagamit natin yung opportunities para maging advantage ng strength. Tapos dito naman sa W strategies, ginagamit natin yung opportunities para ma-overcome natin yung weakness ng ating company. And dito sa ST strategies, ginagamit natin yung strengths natin para maiwasan natin yung threats na makasira sa ating company or makalugi sa company natin. Dito naman sa WT strategies, minimize natin yung ating weaknesses para hindi siya maging threats. Yun. Next po. Yun, ito po yung isang example ng aming TOES matrix na base din po sa aming business. So sa paggagawa po ng TOES matrix, hindi po pwedeng logical thinking lang. Kailangan may basis din po tayo. So bale, doon po sa 4 na SO strategies, W strategies, ST strategies, and WT strategies, magbe-base po tayo doon sa ating internal at external, which is yung strength, weakness, opportunities, and threats para makuha natin yung mga strategies na gagamitin natin sa ating TOES matrix. Next. Yun. Business strategies. Dito, nagpo-focus tayo sa pag-improve ng ating product or service para mas umangat pa yung ating business and lalong hindi tayo maiwan, hindi malugi, and gagamitin natin syempre dito sa business strategies, gagamit tayo ng external, internal, and yung mga strategies para mag-improve yung ating competitive position sa ating market. Next. Ito na rin po yun. Next po. Yun. Meron pong may 2 generic competitives po na ginawa si Michael Porter, which is yung lower cost strategy and saka po yung differentiation strategy. Dito po sa lower cost strategy is yung pong pagpapababa ng cost ng product or pagpapababa ng cost ng mga resources para po mas lumamang tayo sa ating competitor. Dito naman po sa differentiation strategy, yung pagiging iba po natin sa pagiging iba natin sa ating competitors at sa ating mga kalaban. Yun na ngayon. Para yun, mas tangkilikin tayo ng tao and mas pumatok yung ating benta. Next. So yun, may 4 na category yung kay Porter na competitive strategy is ang una is yung cost leadership. Dito sa cost leadership, ang tina-target niya is yung maungusan natin yung or malampasan natin yung ating competitors. Kumbaga mas angat tayo sa kanila para mas maging mabenta at mas lalo tayong tangkilikin ng tao. Next po. Tapos dito naman sa differentiation, yung pagiging iba natin, gaya ng sinabi ko kasi kanina, yung differentiation strategy is pagiging iba, pagiging unique ng
ating yung Tesla is mapapansin natin yung Tesla lang ang kaisa-isang gumagamit ng electrics kumpara sa gas kasi yung electric nga naman is hindi ka yung tahi kumpara sa mga digas, yung hindi siya madali siyang i-maintain. Doon naman sa cost focus yon. Kaya nasabi ko kanina sa cost focus may target siyang niche or yung may target siyang market or yung may target siya na customer. Kung halimbawa nagpo-focus siya sa buyer na may pangangailangan. Ginagamit nila yung pangangailangan ng tao. Halimbawa, yung kailangan ng gamot. Halimbawa na lang, nung pandemic, kailangan ng mask. Yung mas nagpo-focus sila sa ganong mga bagay. Yung parang ginagamit nilang opportunity yung mga ganong bagay. Next po. So, yun, ito nga yung ni Porter's Generic Strategies. Yung pala, differentiation focus. Kumbaga, sa differentiation focus, ang example ko doon is yung parang sa Coca-Cola. Parang may pamimilian yung hindi lang sila nag-i-stock sa isang product. Parang may pamimilian yung mga customer. May iba't ibang variety. Halimbawa na lang is yung sa Coke nga. Meron silang Coke in can, meron silang bottle, meron silang mismo, meron silang zero. Para kung ayaw nila doon sa isang product, meron silang choices para pamili, para magstay pa rin sa kanilang company ganun. Next po. Yan. Ang sunod po ay pe-present ni Natalie Joy. Environmental sustainability is siya yung parang less harm to the environment. Ginagawa siya ni company or nila business para hindi masyado maapektuhan sa environment. Kagaya na lang dito sa Batangas na ang ginawa nila dito sa mga products na nabibili is ang pinaglalagyan nilang is yung paper bag kasi pinabawal na nila si plastic kasi 'di ba ang pinaka main problem din dito sa Batangas ng mga estudyante is ang pagbabaha. So para ma-less yung pagbabaha, nagbawas sila ng mga plastic para hindi na super maapektuhan si environment. So next po. So, dito naman, kay differentiation focus strategy is parang siya yung parang kung halimbawa ay pare-pareho kayo ng business, ano yung gagawin mo para mas magpunta sa'yo yung mga customer or ano yung parang magiging kaibahan mo sa kanila? Ano yung pinagkaiba mo sa mga kagaya mong business or product? So, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, sa isang street, merong coffee shop. So, sa normal coffee between doon sa mga flavored coffee. So, halimbawa, si differentiation kasi, ang focus niya talaga is si market. So, para makuha mo yung market na yon, gagawa ka ng mga flavored coffee na may hilig. Diba, hindi naman lahat ng tao is parang doon lang nagpo-focus sa normal coffee. Parang may mga tao na mahilig din sa matcha, mga chocolates, ganyan. So, bilang differentiation, yun yung gagawin mo para mas mapukaw mo yung attention ng other customer para mas bumalik-balik sila sa inyo. So, halimbawa dito sa business namin, ang business namin is laundry shop. So, kadalasan sa laundry shop, mas nagpo-focus lang sila sa mga adults or sa mga teenager na nagpapalaba. Pero, hindi nila naiisip yung mga tao na may allergies or yung mga babies kasi 'di ba kadalasan yung mga skin ng mga babies sobrang ang bilis niyang magkasugat pagka yung sabon na nagamit mo is hindi tugma dun sa balat nila. So kami bilang sa business namin gagawa kami ng organic detergent versus normal detergent and siguro, yun na yung parang pinaka magiging way namin kung bakit nga ba kami babalik-balikan ng mga customer namin kasi hindi lang kami basta sa market nakapokus din kami sa concern namin dun sa mga mismong mga customers namin. So, next po. So, ayan, nakalagay dyan na etong si Nickelodeon kasi si
differentiation focus kasi, 'di ba sabi ko sa inyo, ang target niya talaga is si market. Tapos si market meron kasi yung micro at saka macro, yung pangmalakihan at saka pangmaliit lang. So kagaya na tong si Nickelodeon sa mga SpongeBob, 'di ba sa panahon ngayon, hindi na lang basta-basta mga kids yung nanonood, pati mga teenager or matatanda minsan ay nanonood na rin ng ganon. Kagaya na lang nung pinaka last na rin na pinakamagandang example is si Barbie. 'Di ba ngayon parang nag-boom siya last month kasi hindi lang basta mga bata na yung nanangkilik sa kanya, pati na rin yung mga matatanda. Tapos kaya kanina sabi ko sa inyo sa example ko dun sa organic detergent is hindi lang kami basta sa matatanda mag-focus, pati dun sa mga bata kasi nga si market ay may macro at saka may micro. So next po. So, ayan, series competitive strategies namin. So, if magtatanong kayo sa amin, hala, gagawa sila ng detergent, organic detergent, di ibig sabihin yan, pasok kami sa product. Ang magiging answer namin doon is no. Kasi, hindi naman namin ginawa yung detergent na yon para isell sa inyo. Ginawa namin siya para magbigay ng service dun sa mga customers namin. Tapos, ang magiging risk in competitive strategies lang din talaga namin doon is si organic kasi merong mga tao na may brand loyalty. So, syempre, kung ano yung nakasanayan mo, kung ano yung nakasanayan mong amoy, doon ka babalik at babalik kasi yun yung alam mo na ginagamit mo talaga at yun talaga yung mga nakasanayan mong amoy. So, yun yung isa sa mga magiging risk competitive strategies nga sa business namin. Yun yung parang pinaka-main example para mas magets nyo kung ano nga ba yung pinaka-main point nito ni risk competitive strategies. Next po. So, ayan, si cost leadership. So, dito kay cost leadership, pwede siyang pumasok sa, kung halimbawa laundry nga yung business, pwede kayo na lang yung magdadala ng mismong powder nyo para mas mapabawas yung cost nyo doon sa pagpunta sa amin. Or halimbawa, ipapasok natin si vertical integration. Kasi si vertical integration, siya yung halimbawa kay Netflix. Si Netflix dati, parang bumibili pa siya ng mga movies sa mga ibang site para lang may mapalabas siya dun sa site niya. And yun yung reason kung bakit tinatangkilik siya nung mga consumers kasi yun yung parang yun yung pinaka-way nila para mas lumapit sa kanila yung mga customers eh. Pero ngayon, kung alam niyo yung tinatawag na Netflix original, yun yung ginagawa nila ngayon para mas males na rin yung gastos and para ikaw na yung mismong kasi si vertical integration kasi ikaw yung mismong magsusupply na doon sa business mo. Yun yung parang kaya sinabi ko sa inyo na Netflix original kasi sila na yung mismong gumagawa nung ipapalabas nila doon para nga din mas mapales na din si gastos. Kasi pag ginawa mo si vertical integration, mas mapapales na rin yung pag-aantay mo sa may iiwasan natin yung mga circumstances na may madedelay na ganito, ganyan. Mas mapapadali natin yung papagana ng business natin kasi tayo na rin mismo yung gumagawa ng mga kailangan natin doon. Tapos, mas mas mapapamura din natin siya kasi hindi na natin kailangan bumili ng other detergent or yung kailangan natin bumili ng mga normal detergent kasi tayo na nga mismo yung gagawa. So, next po. So, ayan, si strategic risk and operational risk. So, si strategic risk kasi, it is a loss due to a company's failure to make the right strategic decision. Samantalang si operational risk naman is siya yung loss due to a company's failure to effectively execute its strategy. So, next po. So, ayan, merong 8 different dimension para mas ma-provide mo yung product mo with a competitive advantage. Andyan si performance. Next na po.
features, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, and perceived quality. So, hindi ko na yan ibibigay sa inyo or i-discuss ng mahaba kasi self-learning na naman yung mga yan. So, next na po. So, ayan. Sa fragmented industry naman is parang small business siya or maliliit na company na madaming branches. Halimbawa ay salon at saka restaurant. Halimbawa, meron kang salon sa lugar na to, tapos sa kabilang barangay meron ka ding salon na ganyan. Parang madami siyang branches, kaya parang mas malaki yung tendency na konti lang yung ma-hold niya na kita kasi madami kayong kaagaw na sa ganung klaseng business. Kaya parang si fragmented is parang pare-pareho kasi kayo ng negosyo dyan eh. Kaya parang mas malaki talaga yung pinaka tendency nga na mas bumaba talaga yung pinaka kita nyo sa araw na to kasi madami na din kayong kaagaw. So, next po. Ayan, si consolidated industry. Ang pinagkaiba niya kay fragmented industry, kung si fragmented industry is maliliit na company na madaming branches. Ito naman, dalawa silang malaking company na mag-iisa para mas lumaki yung income nila. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, si company A is ang kaya niyang ibigay is service. Tapos si company B naman, ang kaya niyang ibigay sa inyo is budget. So, ang mangyayari sa dalawang company na yon, magsasama sila para mas lumaki yung income nila and para mas mapaganda yung product na pwede nilang ibigay sa mga consumers nila. And, ayun, yun nga, yung pinaka main point ni consolidated. Dalawang company, kung si fragmented is maliliit na company na madaming branches, kaya maliliit lang yung pwede nilang ma-hold na kita. Dito naman kay consolidated is parang dalawang company sila na pinagsama kaya mas lumaki yung kita nila. So, next po. So, ayan, hyper competition from its word hyper. So, yan, para hyper, para kung sa business parang way para mas malampasan pa nila yung kakompete nila. So, dito naman, kay hyper competition, is parang gagawa ka ng, parang mag-iisip ka ng mag-iisip ka ng mga, mag-iisip ka ng mga strategies, yon. Pag-iisip ka ng mga strategies kung paano mo nga mas malalamangan yung mga kakompete mo. So, dito kay hyper competition, mas nagko-cause siya ng mas malaking gastos kasi kakaisip kung ano nga ba yung mga next na pwedeng strategies na gawin mo is pabago-bago naman yung decision mo. Kaya dito kay hyper competition is hindi naglo-long term yung mga decision mo kasi hanggang nalalamangan ng kabilang or ng competitors mo yung yung business mo, gagawa ka ng way para mas malamangan mo sila ng malamangan. Kaya dito, yun yung pinaka-disadvantage mo. Hindi siya maglo-long term and magkakos siya ng malaking gastos kasi yun yung gagawin mo. Parang gagawa ng way kung bakit ikaw pa rin yung mag-i-exceed sa business. So, yun. The next presenter is Mr. Eden Adobas. Tactics is a specific operating plan that details how strategy is to be implemented in terms of when and where it is to be put into action. So, sa timing tactics, deals with when a company implements a strategy. So, dito, ito yung right time para i-apply yung strategy na na-formulate ng company. Example yung business namin, laundry, ang peak season namin is rainy season. So, ito yung right time para mag-hire kami o mag-outsource ng panibagong employees. So, yun yung tinatawag nating timing tactics. And then, sa under ng timing tactics, next po, may tinatawag tayong first movers and late movers. Sa first movers, pag sinabing first movers, ito yung mga company na una naglalabas ng makabagong
products or service. Ang advantage naman nito ay sila yung mga una naglalabas ng high quality. Example is Apple, sila yung naglalabas ng high quality na camera. Yun ang first movers. And then, late movers, next po, may be able to imitate the technological advances of others. So, sila yung nag-i-imitate or nagre-replica ng mga products. Ang advantage naman ng late movers, next po, is sila yung pwede nilang mabago or mas mapaganda yung unang nilabas na product. And then, market location. Tactics deals with where a company implements strategy. So, dito, kung sa timing tactics ay aalamin natin kung kailan, sa market location naman ay aalamin natin kung saan pwede natin gamitin ang strategy natin. Ang example dito is hanap tayo ng lugar kung saan pwede natin itayo ating business, and then dito natin ipapasok yung environmental scanning. Sa kauna-unahan dito ay alamin natin kung mataas ba ang foot traffic. Pangalawa, maghanap tayo ng kakompetensya. Kung meron man, alamin natin kung ano yung marketing strategy nila para matapatan natin. Next ay safe ba or safe ba ang mapapagtayuan natin or possible ba na may risk? Yan. And then offensive tactics usually takes place in established competitors' market location. So dito naman sa offensive tactics, ito yung mga strategy na kung saan nakikompetensya tayo sa ating competitors. Example is, business namin, meron kami ino-offer na deliver service. Sila, meron din ino-offer na deliver service. Para matapatan namin yun, ang gagawin namin is, kung sa kanila is, may bayad yung deliver service nila, amin is free delivery. So, sa defensive tactics naman, kung sa offensive tactics is nakikikompetensya tayo sa competitors natin, sa defensive tactics naman is nile-lessen mo yung probability na i-ataka ng kakompetensya mo. Next po. So, sa offensive tactics balik tayo sa frontal assault. The attacking firm goes head-to-head with its competitors. Example ko dito is like Coca-Cola and Pepsi. Nangyari is, inattack ng Pepsi ang Coke nung naglabas sila ng same product na may same price. So, dahil dito is na-alarma yung Coke company dahil meron na silang kakompetensya. Next po. Flanking maneuvers. Rather than going straight for a competitor's position of strength, with a frontal assault, a firm may attack a part of the market where the competitor is weak. So, sa flanking maneuvers naman, ang example po dito is iOS at Android. Kung ang iOS po ay maganda ang camera, pero weakness naman nila is hindi agad siya makaka-download or hindi siya makaka-share ng devices. Sa Android naman is malaya kang maka-download or maka-share ng iba't iba sa devices. Bypass attack. Rather than directly attacking the established competitor frontally or on its flank, a company or business units may choose to change the rules of the game. So, sa bypass attack naman, is instead na tapatan mo yung competitor mo, ay maglalabas ka na lang ng panibagong product. Example na lang is sa Nestle. Imbis na tapatan nila yung carbonated drinks, is naglabas na lang sila ng pure juice drinks at pumatok naman siya. Next po. So, encirclement. Sa encirclement naman, ang example ko dito is i-attack natin yung position ng competitors mo. And example, yung laundry is papalibutin natin yung competitors mo. In other words is magkatayo tayo ng iba't ibang branch. Kumbaga, yan ang encirclement. And guerrilla warfare
instead a consensual and extensive resource-specific attack on a competitor. So, guerrilla warfare naman is dito ay mangyayari ang strategy na ginagamit ay sisiraan mo yung kakompetensya mo. Like example is sa Pepsi and Cola. Merong ads na isang bata bibili ng Pepsi sa vending machine. And then, bumili siya muna ng cola upang tungtungan lang niya para mapindot niya yung sa Pepsi na button. Yun yung guerrilla warfare. Next po. So, raise structural barriers. Entry barriers act to block a challenger logical avenues of attack. Some of the most important according to Porter are two. So, dito is binablock natin yung mga maaaring gawin ng challenger natin na atake. So, kailangan natin magsagawa ng SWOT analysis. I-analyze natin ang weaknesses at threats dahil maaaring maging advantage ito sa mga competitors natin. So, next po. Next pa po. So, dito, increase expected retaliation. This tactics is any action that increase perceived threats of retaliation for an attack. Dito naman is, sa method na ito, kailangan natin ma-forecast ng mga threats na maaaring gamitin ng ating competitors. Lower the inducement for attack. A third type of defensive tactics is to reduce a challenger expectation of future profits in the industry. So, dito naman sa lower inducement for attack is, halimbawa na nito is sa airline. Pwede nilang paubahin yung presyo, pwede silang gumawa ng mga promo or mag-invest sa mga low-cost measurement para mabawasan yung kanilang gastos. So, yun. Cooperative advantage. A company can also use cooperative strategy to gain competitive advantage within an industry by working with other firms. So, sa cooperative advantage, kung saan makikipag-alyansa naman tayo o makikipag-team up tayo sa ibang firm or businesses. So, gagamit po ito para maka-gain ng advantage sa market. At may two types ang cooperative strategy. Next po. Conclusion is the active cooperation of firms within an industry to reduce output and raise prices in order to get around the normal economic law of supply and demand. So, conclusion may be explicit or tacit. Sa explicit po, may mga firms na nagkakaroon ng secret agreements kung anong price ang ibaba nila sa market. So, ginagawa nila to para maiwasan yung price war. Pero merong ilang gawain ito na illegal kasi ang naiipit dito ay ang consumers. Next po. Strategic alliance is a long-term cooperative arrangement between two or more independent firms or business units that engage in business activities for mutual economic gain. So, dito naman sa strategic alliance, ang example dito is Uber and Spotify. So, may partnership ang Uber sa Spotify. Pwede silang makapag-stream ng kanilang Spotify playlist so dito parehas nagbe-benefit ang audience and consumers. Pati na rin yung dalawang brand dahil doon nag-e-expand ang kanilang sales. And then, mutual service consortia, next po. A mutual service consortium is a partnership of similar companies in similar industries that pool their resources to gain a benefits that is too expensive to develop alone, such as access to advanced technology. So, dito naman is, example ko dito is microchip. So, nag-collaborate ang electronics at Toshiba para gamitin yung kanilang resource to fund the creation of microchip. So, kung isa lang kasi ang gagawa nito is mas mapapamahal yung mga materyales. At, ayan, mas mapapamahal yung materials and production nila. Next po.
Joint venture. A joint venture is a cooperative business activity formed by two or more separate organizations for strategic purposes that creates an independent business entity and allocates ownerships, operational responsibilities, and financial risks and rewards to each member while preserving their separate identity or autonomy. So sa joint venture, ito naman yung sitwasyon na kung saan ang dalawang company ay magsasagawa ng bagong brand. And example nito is Google and NASA. Nag-create po sila ng Google Earth kung tawagin. So yun yun. Licensing arrangement. So dito naman is owner ng isang company ay nagbibigay ng permission na gamitin yung kanilang brand or trademark para ma-boost yung sales ng kanilang product. Sa value chain partnership naman, a value chain partnership is a strong and close alliance in which one company of units form a long-term arrangement with a key suppliers or distributor for mutual advantage. So sa value chain partnership, so dito continuous ang process na isang product from the word chain. So dito po is from supplier to distributor. Magkakaroon ng partnership. And example dito is kape nagsisimula sa production process. So papuntang factory and then para mapuro at pagkatapos is madi-distribute ito sa markets. Next po. So yun lang po and thank you. Thank you po. That's all po.